Happy birthday. Yan. Yan. Happy birthday to you. Yan. Happy Birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Thank you. Ah. Ikaw. Ay, kuya. Wala, lagi lang akong proud, no, pag kinukwento ko sa mga kaibigan ko na okay kaming lima. Na may kuya kami na mabait. Parang yung laging tumatanim sa akin, mabait ang kuya ko. Kasi, pag may problema, pangangaralan kanya ng maayos. Kung hindi kanya i-judge. Ano nangyari? Bakit ganun? So, parang natutuwa ako na may Kuya Joel ako na hindi marahil na nalaranasan ng iba, no? Pero yung suporta niya sa amin, tama naman si Kuya, lagi yan nagtatanong, may message yun sa akin, kamusta na ate mo, kamusta na si Joyce, kamusta na si Oti, ganyan. Yung lagi ko nararamdaman na in touch pa rin siya, na nagpapakakuya siya for us. Basta natutuwa ako, Kuya, at proud ako sa'yo na maayos, na kahit nagkakaproblema, pero lagi mo sinasabi sa akin, gusto ko maayos yung pamilya ko. Kaya, proud ako sa'yo. Thank you sa lahat, Kuya. 2025, February 1. Happy birthday, Kuya. Wala akong nanaisim pa na maging kuya kung hindi ikaw. Kasi ikaw talaga yung family man. Ikaw din yung big brother. Talo mo pa yung big brother sa ABS. Then ikaw talaga yung gagampan sa mga times na kailangan ng Hindi na ubus kanina. hindi pa ubos yun. Short message. Short message, long cry. Pinakita mo sa amin na ikaw talaga yung kuyang maaasahan sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. And you've been good to your family, to your children, and to your siblings. Especially to nanay. And I'm so happy na mabigyan ka namin ng tribute to thank you for all your hard work and always treating us in nice places. Ikaw yung nagpasimula na mga hotel life. Which we love. Thank you, Kuya. I love you. Buenas noches. El Paso. Oh, ano lang ako? Nachos yun. Tostillas. Sa tibula. Hindi. Si Kuya kasi, siya yung role model. Hanggang ngayon, nakikita ko napaka-disciplinarian niya. Disciplinarian na. Si Momo. Matapang ako. Hindi, yung ano siya, yung diplomasya sa mga anak. Nakita ko yun. At saka, talagang ano siya, hanggat madadaan niya sa malumanay, lumaki sila kay Ebil na hindi nakasiguro, hindi nahataw ni Kuya. Talagang pinakita niya yung pagmamahal niya kay Mercy. Talaga family man si Kuya. Hindi ka lagi namin kasama, pero pag nakaka-video call ka naman namin, at saka kita ko naman, ramdam ko na kung gaano mo kamahal yung pamilya mo. Kaya natutuwa ako na talagang pinagpapala kayo at saka binigyan kayo ng mabuti mga anak at saka itinaguhin ko sila. Alam ko nung nagpunta kayo ng Singapore, talagang struggle yung buhay. Pero tinan mo naman ngayon, dahil sa pagsisikap nyo, Mers, buo pa din. Oo, walang perfect na pamilya, nagkakatampuhan, ganyan. Pero tinisikap mo na, yung pumunta lang tayo sa, sa Gate, di ba, na gusto mo umuwi ka pa talaga para maayos lang. Kaya naman kami, support
Suporta ka namin. Kasi gusto mo maayos. Ayaw mo lang may nagkakagulo. Kaya, kuya, thank you. Kasi, napaka-ano mo. Pogi. Yeah! Happy. Happy birthday in advance. Alam kong maraming mahaba pa yung journey mo. At madadala mo kami sa USA. Thank you, kuya. Thank you. Nainggit lang ako na daddy tsaka kay kapatid ni daddy. Kasi sila nagtatawagan ng utol. Pero si kuya hindi ko matawag ng utol. Dati. Siguro hindi lang talaga ano. Hindi pa akma ng panahon na yun. Pero after some time, pagkatapos ng pinagdaan namin, hindi ko talaga na-feel si kuya dati noon, to be honest. Pero yung respeto, kasama yung mga kapatid ko, yun yung tumutulong na mag-still connect kay kuya na si kuya yun. So, respeto mo, kailangan mo igalang lagi si kuya. Pero I always yearn na tawagin si kuya na utol. Kasi nga si daddy nagtatawagan, utol, kamusta? Manila boy kasi sila. So ngayon, nung tumagal yung panahon, nakita ko na si kuya, kapag ano ka, in need ka, he will not judge you kung ano yung pinagdadaanan mo. And that is something na it's so important when someone is needing you. Siya yung magbibigay sa'yo ng hope na you can still do it. It's just a bump in the road na makakaya mo pa rin. And si kuya, na-appreciate ka ng gusto na nakakatawa siya ng gusto. And because of that, na tuloy-tuloy yung parang unity ng buong family namin. So, hindi lang mga kapatid kong babae, pati na rin si kuya. So, na-appreciate ka ng gusto. Ang gustong-gusto ko lang talaga kay kuya, na sana ma-appreciate ng mga pamangkin niya, na si tito nyo, one of the best. Yes. Wow. hindi nyo ma-appreciate yung mga kapatid nyo and all. Pag wala kayong daddy nyo na katulad nito. And, ayun lang kaya. Ikaw naman kay Bunso. Ayun lang yung masasabi ko. Hindi lang dahil sa si Kuya nakatulong sa akin. But alam mo yun, habang tumatagal, tumatanda din tayo, sabi mo, mas na-appreciate natin yung family natin. And dahil kay nanay, dahil kay daddy, nagkaroon ng dalawang lalaki sa pamilya natin. So, without them, wala tayong dalawa. Kaya ang hiling ko lang kaya keep loving your family, your kids, yan. Sana continue lang yung connection in between those families para habang tumatanda tayo, madami pa tayong memories, experience na magagawa pa. Yan lang po eh. Happy birthday. Thank you. Sa aking anak na panganay, Paborito mo ako'y yan. humanga. Dahil minahal niya ang mga kapatid niya, lalo na nung mawala si daddy. Minahal niya, disiplinado, lahat. Yun nga, sinasabi niyo, lagi siyang cool. Kahit anong problema, cool pa rin siya. Tsaka minahal niya ang mga kapatid niya, ano man ang problema, basta na lagi siyang andun. Lagi siyang andun dun. At huwag kayong mag-aaway na magkakapatid. Kung ako man ay wala na, Joel, ikaw ang anak kong panganay. Mahalin mo mga kapatid mo. May utot naman ang utot yan. Si Piri. Mahalin mo mga kapatid mo, anak, ha? Huwag kayo mag-aaway. Ang paa, lagi nakatuntong sa lupa. Walang magmamataas, ha? Yun lang. I love you, anak. Happy birthday. Thank you. Wala na yata kulot mo. Okay. Si Daddy. You all don't know. Close kami ni Daddy pero different talaga yung personality namin. Sabi ni Tita, di ba, diploman siya si Daddy. Ako yung palaban. Palaban talaga. Kaya pag konti lang yung narinig ko, parang
tinataasan yung boses kay daddy, nagagalit talaga ako. I don't like na dinidisrespect si daddy kasi nire-respeto ko talaga si daddy. Like from the way he loves his siblings to us. Sila Ate Hali, pati si Kuya, isa-isa may different faces. Kaya gusto ko palagi i-meet sila, daddy, pati sa sino palagi kasama mo lumalabas? Ako kasi nga, as much as possible, gusto ko kasama si daddy. Meron time kami ni Ate Ali, hindi mo alam yun nagdadrive si Ate Ali. Nag-stop si Ate Ali, umiyak. Di, si daddy tumatanda na. Si mami tumatanda na. Alam mo ba kanina nakalimutan niya na kung nasan yung keys ng kotse. Nagtaranta talaga ako. Hindi ko kaya yung tumatanda si daddy kasi imagine mo yung tatay na nakita mo since young, yung matatag, yung biglang tumatanda na, nagiging puti na yung buhok. Hindi ko kaya talaga yung pumuputi na yung buhok Naiiyak talaga ako Kaya sabi ko, daddy, magpatina ka naman ng buhok mo. Yung pag dito nagiging puti na. Hindi ko kaya talaga kasi nga, si daddy kasi, palagi nandiyan si daddy, uwi ka ng bahay, nandiyan si daddy. Daddy always make sure na umuwi siya sa bahay every time nakikita namin. Ito ang na-realize ko na ito nung tumanda ako. Sabi ko, daddy, bakit tayo mo na lang bigyan ng allowance 1 week? Sabi niya, hindi. Gusto ko, pupunta ka sa room ko every morning. Hihingi ka ng baon sa akin para makita kita. Sabi ko, ganun pala si daddy. Alam mo, sabi ng kaibigan ko, di, bakit one woman guy ka lang? Seryoso ka sa babae? Sabi ko kasi tatay ko seryoso. One woman. Mommy bar. Seryoso talaga tatay ko. My dad, straight as an araw ang tatay ko. Kung hindi ginawa ng tatay ko, bakit ko gagawin? Kaya, kami ni daddy, I'm blessed to have a daddy na matatag, together kami all the time. Ngayon, next phase na kasi, meron na silang potential na umalis. Sabi ko sa'yo, naghihina ako pag naiisip ko yun. Naghihina ako, tapos one thing I learned from daddy, yung phrase na, kasi sabi ko nag-away kami ni mami nun Sabi ko, hindi ko talaga maintindihan si mami, bakit ganun. Sabi ni daddy, hindi mo talaga magigets ang mga babae minsan. Mahalin mo na lang. You can't understand, just love them. And the way she treat mami nung nagkasakit talaga si mami, sabi ko sa'yo, wow. Every night, 2 a.m., 3 a.m., di ba meron ka rin sugar nun, pero si mami pa rin ang inaano mo. Kaya as much as possible, gusto ko talaga kasama ko sila mami, pati si daddy. Pag uwi dito, last minute rin to Last minute rin Kaya gusto ko talaga sila palagi kasama. Simple things like every week. Kasi minsan hindi ko na sila nakikita At pag alam ko yung mga faces na nangyari dito sa Pinas kasi si daddy, pag meron nangyari sa mga kapatid niya, hindi siya cool na ganyan. Mukha lang siyang cool. Nararatel talaga siya. Para anong gagawin ko? Para si Jing meron si Jing meron. Sino? Papa Jess ko pa sila. Sabi ko, ano nangyari? Nararatel talaga si Mama. Ida-drop niya lahat para sa mga sa mga kapatid niya. Kaya mga siblings, mga pinsan ko, pati mahalin niyo isa't isa niyo. Kasi nga, yung good example sila tita, pati sila tito. Mahalan talaga sila lahat. True, thick and thin, unconditional love talaga. Kaya Tialing, mahal na mahal kita. Kuya, mahal na mahal kita. Si Daddy is the perfect example na he will be the stronghold of the family. Stronghold siya. Kaya nung lumalaki, sabihin mo, Dave, lalaki ka. Ikaw bubuhay ng pamilya mo, dapat strong ka. Understanding ka. Kalma ka lang sa sitwasyon. Kasi meron talaga akong tendency na magalit Kaya kalma ka lang. Nalearn ko kay Daddy yung ganun. Very siya, minsan nakakayamot na yung calmness niya. Like, ang laki na ng situation, sabi, relax ka lang. Parang wow, relax ka. Pero I appreciate that from him. Kasi siya, kung siya, sasabog rin, wala na, sasabog na kami lahat. Siya yung parang rock. Cool lang siya. Yeah, cool lang talaga siya.
which shows na ang dami niya na rin ng pagdaanan sa buhay niya. Yeah, that's all. I love you, Daddy, even though I don't show it enough. Ayaw, we made it, di ba? Oo. Nagdadrama to mga for the past months. Sabi niya, yung dream ko naman, Mami, ang tuparin mo. Last chance ko na to. Kaya gusto niya talagang mag-settle daw sa Amerika. Last chance ko na to. And opportunity na to, dumating na. So, Masaya na kami. So, kasi ako, ano pa ako nagdadalawang isip talaga ako Kasi syempre, okay naman si Singapore, tahimik, ganyan-ganyan. Tapos, ang tanda na namin, panibagong kabalata ng buhay, di ba? Although ngayon, siguro, mas madali kasi dalawa na lang kami. I mean, wala na akong maliit, na talagang yun ang yung stress na gano'n. Kaya lang, sa akin, nahihirapan ako kasi malaki yung i-give up ko di ba? Gusto niya ako mag-resign. Mag-enjoy na lang daw kami sa buhay. Pero nga ayun, na-realize ko nga naman na marami na siya na-sacrifice di ba? Sa buhay. Etong dream niya, last chance na nga niya yun na matuparin. Yun na lang yung yun na lang yung hindi niya natutupad sa buhay niya noon na nag-try din siya sa US pero hindi naging maganda. So ito siguro yung perfect time na parang smooth yung pagiging So na-realize ko tama nga naman na bigyan naman natin ng na si Daddy naman yun kasi sobra na yung nabigay niya sa amin lahat na sakripisyo, unconditional love. So, sige, gogora na kami. Kaya kami... Batang Amerika na dito. Oo, sabi niya sa akin, Mami, eto yung plano ko. Bibili tayong bahay sa Amerika, doon tayo magsisettle. Doon na tayo tatanda. Dati, uwi tayong Pinas. Wala tayong dalawa lang tayo doon magtitira. Wala tayong kaano doon. Sabi niya, hindi tayo titira. Talagang gusto niya tumira sa Amerika. So doon daw siya magse-settle. So talagang porsigido siyang makakuha ng green card tapos maging citizen. Sana nga yun nga pray namin na maging maayos naman ang buhay namin. Pray namin. Yes. Kaya eto, cool guy to pero ngayon hindi kasi pag tumatanda talaga pala. Iyak na naman. Iyak na si... Oh. Sa lahi na ata natin ito Happy birthday dito. Alam ko, magsisettle ka sa US. Isama mo. Ibag mo na lang ako And in the future, Wow. kami magpinsan. Mag-sponsor kami ng ticket. Para sa mga sa mga kapatid mo. Makasama ka lang ulit. Wow. Record yan, record yan. Kasi kami, magkakaroon na ng trabaho Wow. Ayun lang, Tito. Okay. Happy birthday. Okay, salamat. So, happy birthday. Si Thank you. Tito Joel kasi, hindi natin siya masyadong nakakasama kasi nga nasa SG. Si Tito kasi, lagi ko lang siya naririnig sa mga kwento nila nanay. And sa mga pag-usap nila nanay, nakikita ko yung ugali at tunay na pagkatao ni Tito. Sa aming magpipinsan, ang lagi namin sinasabi kay Tito. Kahit kay ate, pa nagkaka-small talks kami ni ate. Wow. Si Tito Joel yung pinaka cool na tito, cool na daddy. Wow. Kaya minsan nagkakausap kami ni ate, paano pag naging magulang namin si Tito, ano kaya yung feeling ganon. Ganon yung minsan usapan namin ni Tito. And ngayon narinig ko nga na magse-settle na siya sa Amerika. Syempre, sa kwento ko na lang ulit maririnig si Tito. Kaya Tito ang gusto lang sabihin is best of luck sa US. Thank you. Happy birthday, Tito. Yeah. Boss. Nanginginig. Happy birthday, Tito. Thank you po sa lahat. Especially kapag aalis kami.
tapos kailangan namin ng pocket money. Hindi ka nagdadalawang isip na padalan kami kahit malayo pa. And na-appreciate namin yun. And stay young and handsome people. Ay, talaga naman yan. Mapadala ka na mamaya. Hindi, ayun nga. Hindi, nauna kasi ako sa sinabi ni Jill eh. Totoo naman na father figure talaga si Tita Jo. Pangit umiyak. Talagang naging tatay siya sa mga kapatid niya. Tapos naging tatay din siya sa aming mga pamangkin niya. Tsaka pag may problema, parang hindi mahirap magsabi kay Tito kasi hindi kanya, totoo yun, hindi ka talaga niya i-judge. Sobrang cool lang talaga ni Tito. Yung mga payo niya, talagang tatagos talaga sa iyo eh, hanggang kaluluwa. Parang yung tingin ko sa inyo, parang daddy. Kaya tuloy ako sasabihin sip-sip. Kaya yung parang sa tatlong anak ako yung pang-apat. Ako talaga yung pang-apat. Yung medyo malabong linya ako yun. Parang pabura na pero lumalaban talaga ako dun. Kaya ayun to, salamat. Kaya parang kung paano ka maging kuya kay nanay. Ganun ka, pero sa akin naman tatay. Kaya ayun, lagi ka lang maging masaya, tsaka stay healthy. Happy birthday. Thank you. Ay, nako. Figure ko. Si Dito yung nag-experience sa akin sa lahat, sa hotel, sa mga gala-gala siya palagi kasama ko pag nauwi siya. Sinasama ka lagi ni Teacher. Si Dito yung pinaka-chill sa lahat. Hindi siya nagka-crash out. Saka si Tito yung pinaka-seryoso. Siya yung pagdating sa pag-aaral, sa mga trabaho, kailangan talaga binibigyan mo yung 100%. Ay nako kay Tita na palagi magpupursige sa pag-aaral. Wow! Happy birthday, Tito! Thank you. Happy advance birthday, Daddy Joel. Thank you. You're like a piece of treasure. Wow! You're rarely going to the Philippines and seeing everyone here. And my memory with you was when Kuya Dave and Ninang Hali was having a snowball fight. And then I was there with Ate building a snowman with Daddy. And then I was super happy when I saw snow. Parang umiyak na. But you always motivate me. Parang ako si Ninang si. You always motivate me every time. Wait. If I go to school. And everywhere I go. Whenever you're gone, Daddy is the one that Dati po, parang po kayo, Dad Joel. Si Daddy po, parang he always supports me and motivates me like you. And cherishes me with anything. Kaya I love you, Dad Joel. Happy birthday. Daddy Joel, I just want to say
happy advance birthday. Thank you. I know that napupunta na po kayo sa USA and di po kayo masyado napunta dito sa Philippines. Pero tuwing po kayo napunta sa Philippines, palagi po kayo nagbibigay ng best na advice sa amin. At whenever na binibigay niyo yung advice na yun sa amin, lagi kong bine-bury sa aking head at nire-remember, which is always useful for me. And I love the way that you used to take care of me when I was a child in SG, and I will always love those memories. Kaya I love you, Daddy Joel. Happy advance birthday. Take me to Japan. Happy birthday, Tito, slash my dad. Yay! Pero sa lahat, si Tito talaga nagpa-experience sa akin sa lahat. Mga bagong pagkain. Pati sa lahat, halos lahat. Meron tinuro sa akin si Tito na pati yung pag-aaral na palagi mo binavalue. Salamat Tito kasi palagi ka nasa tabi ko, di mo ako pinapabayaan. Sabi so much. Sabi mo na niya eh. Pahag na! Kalong! Joke lang. Happy birthday, Tito. Yes! Si Pili na! Hindi, nasabi ko naman ang wish ko nung Okate. Salamat ngayon for today's video. Thank you. We greeted na last November, umuwi kami. So, continue naman. Happy birthday, Daddy. You know, we always love you. We always fight. Not always naman, pero minsan nagkakabanggaan. But we always humble each other para we make up. And I always appreciate na nandiyan ka palagi para sa amin. Iba kasi yung yung uuwi ka sa bahay tapos bubuksan mo na si Daddy. Kahit umuwi ka na wala si Daddy, alam mo uuwi si Daddy sa bahay. Parang red pa. Bubuksan! Parang aparador! Guys, for me I feel na, kasi I never experienced na nagkaroon ng lolo. So I think next part na ng life ni Daddy is to become a grandfather. So I am really sure na you'll be a great lolo na. You'll be the lolo that I never experienced. Kasi I really talaga, hindi talaga kasi ako na-experience ng may lolo kasi si Lolo Joe pumanaw na before tapos si Mami Side also. So I guess in your next 55 ka na, going on to the next year and your next part of your life, you're gonna be a lolo na. Rush. You're gonna be a lolo na, so I know you'll do a great job. Like just like how you were a great dad, you're gonna be a great dad. Thank you, I love you. Kasi si Daddy Daddy really raised the bar when it Gold comes standard. to, of course, treating me like a princess. Kasi I've always felt like a princess naman. Kaya ang dami nagsasabi na, spoiled yan si Hali, ganyan, mataray, whatever. It's only because my parents love me so much, and that's something na yung gravity ng love ng parents namin para sa amin, na to the point na iinggit yung mga ibang tao, and that's something that is very important. Yung mga sinasabi nyo dati na si Lola nag-sacrifice na para sa atin lahat, ganun din si Daddy, yung mga days na nagpapanggabi siya dati, yung lahat ng si Mami din na kahit super pagod sa trabaho, huwag kang umiyak. Naghihikap lang ako. Hindi naman. Si Daddy kasi very sensitive yun when it comes to me. Ay! Bakit? So yung mga sacrifices ni Daddy na experience ko sa I don't deserve this grand life, but my parents gave it to me. So, thank you so much. Yun na lang. Alam mo na yun, mga... Hindi ko alam.
Tuwing umaga nag-uusap kasi kami ni Daddy, nag-heart to heart kami. Siya yung talagang nagbibigay sa akin ng courage. Pag sa umaga, ayoko pumasok sa work. Courage. Ha? Si muna. Yun nga, nagbibigay sa akin ng motivation, courage, like very positive si Daddy. So, siya yung talagang image talaga ng what a man should be sa buhay niyo. So, yun na. I'm so grateful na naging dad ko siya. Like I always sinasabi ko lahat to, kala mami kay Dave, na your family, God placed your family in your life. Hinandpick ni God yun kasi they will love you and understand you for who you are. Kasi nga other people will never understand and love you for who you are. So, God gave him just for me. Ayun na. God talagang pinili si Daddy sa buhay ko kasi only him can handle my strong personality. Ay, mga mi, ganon. Yun lang. Happy birthday! Ano? Sino po ka na? Si Candy naman! Stop copying me! Happy birthday, Kuya. Ay, Hindi ako iyak. Alam mo naman ikaw mag-brother. Panibagong pimple yan. Bagong people yan pag umiyak ako. Brother ka namin. Parang kung i-compare mo si Daddy sa mga artista, Gary V. Diba? Shout for the young. Siya. Hindi, ano siya, inspiration siya, joke. Totoo. Yung parang lahat, dada niya sa diplomasya, lahat ng problema may solusyon, chill. Sige na, bag breath na ako. Happy birthday, Kuya. Happy birthday. Happy birthday, Kuya. O, Jing, ikaw na. Happy birthday, Kuya. Happy birthday. Uuwi na kami. Ayan, tapos na din ako. Magsalita ka na. Ako'y nagpapasalamat, anak ko. Teka muna. Natawa nga naman. Nakita ko sa'yo. Hindi ka marunong magalit. Mapagkumbaba. Mapagmahal ka sa pamilya. Mapagmahal ka sa mga kapatid. Yung inaasahan ko kay Daddy, ikaw lahat. Akala ko, yung mainitin ang ulo mo, basagulero. Yung pala wala. Iba talaga ang malapit sa Panginoon. Ang lahat ng bagay pinag-aaralan. Iko. Napakabait mo. Tama yan, manahin mo, Dave, Hali, Kevin, manahin mo daddy mo. Siya, sige. Yun na yun. Anak ay malusog, malakas, masaya at magkakaapo ka na. Maging malakas ka, maging matatag ka. Yes! Na, Yes! mag-aarali mo apo mo. Yes! Mapera si Kevin ay. Yeah.